Ano po yung tawag niyo doon sa karanasan na bayad ka na ng bayad para sa mga gastusin sa bahay, ikaw lahat, sa kuryente, sa internet, sa grocery, pagkatapos mong binayaran, wala nang natitira sa'yo, buti pa yung mga iba, pa-samji lang, pa-milk tea lang, pa-shopee lang. O anong tawag niyo doon sa karanasan na iinom ka naman ng gamot, nagpapagaling ka, pero lalo kang nanghihina, nag-aalala ka dahil kawawa naman yung mga anak mo, sila lahat ng gumagastos, nararamdaman mo, pabigat ka na sa kanila. O ano yung tawag mo doon sa karanasan na kahit na anong gawin mong magbayad ng utang, di pa rin nawawala yung utang. Interest lang, yung nababayaran mo, yung kapital, wala. Ang dami nang tumatawag sa'yo, ang dami nang naniningil sa'yo, minumura ka na, tinatakot ka na. Pero kahit na anong gawin mo, parang hindi gumagalaw yung mga utang mo. O anong tawag mo doon sa karanasan na ginagawa mo naman ng lahat para maging maayos na yung relasyon niyo ng iyong asawa? Pinagdarasal mo na siya, pinagrorosarya mo na siya, nagpa-counseling na kayo, nagkumpisal na kayo, lumuhod ka na sa harapan niya, umiyak ka na, pero wala pa rin nagbabago. Ano pong tawag niyo doon sa mga karanasan na yon? We may call that experiences of discouragement. Mga karanasan na kung saan tayo'y napanghihinaan ng loob. What is discouragement? Ano ang panghihina ng loob? Ito yung karanasan na kung saan nawawalan ka na ng gana sa buhay. Nawawalan ka ng pag-asa at paunti-unti nawawala yung iyong saya. Amen? Discouragement is when your courage and when your strength is slipping away little by little. And we experience discouragement when we are dealing with multiple problems, multiple storms in our life. Yung hindi pa man tapos yung isang problema, nandyan na naman yung isang pagsubok, patong-patong, sunod-sunod, walang tigil. And the question is, how can we overcome discouragement in our lives? Anong magagawa natin para malampasan natin itong mga karanasan na kung saan nanghihina na tayo at konti na lang gusto na nating sumuko? Una, kailangan tandaan natin na hindi lang po tayo ang nakakaranas ng panghihina ng loob. When you are discouraged, remember that everybody experiences discouragement one time or another. Even great people, even the saints, even holy people have experience in their life being discouraged. Halimbawa na lang po si Haring David. You could read that in the Psalms. King David saying, "Why are you so downcast, O my soul? Why are you so perplexed within me?" Bakit nangihina ka, o aking kaluluwa? Sinulat po ni Haring David yun. Si Haring David na napaka-tapang humarap kay Goliath, dumating sa buhay niya, nanghihina din yung kanyang kaluluwa. And even St. James the Apostle, kwento po, ang mission niya ay siya'y pumunta sa Iberian Peninsula sa Spanya dahil ang paniniwala ng mga sinaunang tao, this is the end of the world. Ito yung pinakadulo ng mundo. Pagdating niya doon, he was preaching, bringing the gospel to people. Nobody was listening to him. He was also discouraged, na panghinaan ng loob. Iniisip, umuwi na lang, hintuan na yung kanyang mission. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng panghihina ng loob. Tandaan niyo po yan. Even the best of us will experience that. But secondly, after remembering that it is okay to be discouraged sometimes, believe that God is with you. Bakit ba nagiging mahirap ang buhay natin? Dahil iniisip natin na mag-isa lang tayo. Pero kung may paniniwala ka na hindi ka iniiwan ng Diyos, kasama mo siya, diyan lalakas ang iyong loob. Kaya nga, nung isinilang ang ating Panginoon dito sa mundo, ano yung kanyang pangalan? He is the Emmanuel, God with us. Believe that God is with you.
lalong tumitindi, lalong lumalalim iyong panghihina ng loob pag nakakalimutan mo yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung wala kang nakikitang kahulugan dyan sa iyong paghihirap, susuko at susuko ka. You will only be encouraged once again. If you believe that God is using your suffering, your problems, your challenges for a greater plan. But lastly, listen to the message of God. Ano daw po yung dalawang salita na paboritong sinasabi ng demonyo sa atin? The two favorite words of the devil always saying to us is, give up, sumuko ka. Because the devil is the great discourager. Pero ang Diyos, siyang kabaliktaran. God is the great encourager. At ano ang panlaban na salita ng Diyos doon sa sinasabi ng demonyo? Two words, get up. Tumayo ka. At hindi niyo po ba naaalala? Yan din ang palaging sinasabi ng Diyos, ng anghel si Jesus sa mga tao sa Biblia. Like for example, Saint Joseph, sinabi ng anghel sa kanya, get up, kunin mo yung bata. Padating si Herodes, gusto nilang patayin ang bata. Si Jesus, pag pinapagaling ang pilay, tumayo ka, get up, pick up your mat. Even with the dead little girl, talita kum, sabi ni Jesus sa kanya. Ibig sabihin, little girl, I say to you, get up, tumayo ka. Kung palagi mong pinakikinggan, tinitignan yung iyong mga problema at suliranin, binubusog mo yung iyong takot at pagdududa. Pero kung palagi mong tinitignan ang Diyos, pinakikinggan ang kanyang mensahe, pinapalakas mo ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-asa. In the midst of your problems and trials, continue believing in God, continue praising in God. Just like King David, sinabi niya, pinagpatuloy sa Psalm 42, but I will praise Him still, my Savior and my God. Saan ka nanghihina ng loob ngayon sa iyong buhay? Kung gusto mong malampasan yan, tandaan mo, sabihin mo sa sarili mo, okay lang na mapanghinaan ng loob paminsan-minsan. Pero maniwala ka sa Diyos, kasama mo siya, tinutulungan ka, at naway wag mong kalimutan ang mga salita ng Diyos. Sinasabihan ka, pag malapit ka ng sumuko, pag nasasaktan ka, pag nanghihina ka, tumayo ka at magpatuloy ka dahil hindi pa tapos ang iyong misyon. May mas malaking plano ang Diyos sa iyo.